mula sa ating Diyos. Kaya mas exciting ang bawat Wednesday natin. Masaya po ba kayo at nagkaroon tayo uli ng simbang gabi? Amen. Wow! Napaka-energetic naman ng mga kapatid ko ngayon na. Salamat po sa inyong buhay. Purihin po ang Panginoon. Ang tunay na regalo ng Pasko, Part 1. Sabay-sabay po nating tuklasin, alamin, tanggapin, at ibahagi ang regalong ito. Ang paksa po natin ay makapagpapatatag sa ating katayuan bilang mga Kristiyano. Ang paksa po natin ay, alam ko naman po, ang lahat alam na po ito. Kumbaga, ito yung puso ng magandang balita. Ang John 3:16. Amen po pa? Kasi dito ipinakita kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Let's begin po. This is first night of our Simbang Gabi 2024. Discovering the gift of love, pagkilala ng regalo ng pag-ibig. Kapag love ang pag-uusapan, marami ang kinikilig, lalo na sa mga kabataan, katulad na lamang ng love story ni Romeo and Juliet. Maaaring alam nyo na may hindi pagkakaunawaan ang kani-kanilang pamilya. Labis ang pag-ibig nila sa isa't isa. Sila ay nagpakasal ng lihim sa pag-aakalang ito ay daan upang magkasundo ang bawat pamilya. Subalit hindi po ganon ang nangyari. Ganon din po sa Florante at Laura. Alam niyo naman po ito ng high school. O pag-ibig na makapangyarihan. Pag ika'y pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. At meron pa po sasabihin, susukitin ko yung buwan at araw, ibibigay ko sa'yo. Nakakataba po ng puso, di po ba? Tanong, ang pag-ibig po bang ito ang dapat tularan? Dapat hangaan? Ito po ba ang dakilang pag-ibig? Ngunit maaari po nating makamit ang isang dakilang pag-ibig nang ang pag-ibig pong ito ay hindi nagpapahamak, kundi ito ay nakapagliligtas. Gaano man kalaki ang ating kasalanan. Alamin natin sa Book of John, chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Tama kayo. Alam na ninyo ang talatang ito. Kabisado na. At kailangan lamang nating alamin kung gaano kadakila ang pag-ibig na ito. Ganito po ang pagkakasabi sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Ano po ang nakapaloob sa talatang ito? Ito po ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Bakit dakila ang pag-ibig ng Diyos? Dakila ang pag-ibig ng Diyos dahil ito ay napakalawak. Walang limitasyon pag sinabing sanlibutan, kabilang ang universe, sakop ang mundo, pati ang kalangitan. Sapagkat lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Walang itinatangi ang Diyos, anuman ang lahi, anuman ang lahi, aabutin ng pag-ibig na ito gaano man kalayo ang tao dahil sa kasalanan sa Diyos. Handang umunawa, handang magpatawad, handang magbigay ng pag-asa. Dahil sa pag-ibig na ito, nais niya tayong gisingin. Ang pag-ibig na ito ay para sa lahat ng tao. Walang makapagsasabing hindi ako mahal ng Diyos. Baka hindi ka naniniwala na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya
kaya kang ibigin ng Diyos sa kabila ng iyong kasalanan at kasamaan. Amen po. Palakpakan po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang unang Pasko ay tungkol sa pag-ibig. Kaso, may problema. Ayon sa Book of John, chapter 1, verse 10 to 12. Dumating ang salita sa sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Hindi siya kilala, hindi siya tanggap. Di po ba nakakalungkot? Kung kayo po ito nakakalungkot, ibig sabihin kung kayo nasa katayuan ng Diyos, kahit kayo malulungkot, hindi po ba? Even in His own land, among His people, He was not accepted. Maging sa kanyang bayan, hindi siya tinanggap ng kanyang kababayan. Sino ang masaya kapag nakakatanggap ng regalo? Amen. Opo, talaga lahat masaya. Ano po? Kaso, ayaw ng tao sa regalo ng Diyos sa kanila. Kaya inialok ng Diyos sa mga may gusto na lang. At sa verse 12 po, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Alam niyo po ba, ayon sa research, mas kilala pa ang pangalang Coca-Cola kaysa sa pangalan Jesus Christ. Lalo na sa mga liblib at tribong lugar. 94% kilala ang Coke, pero 54% lang ang nakakakilala kay Jesus. So tonight, we will discover what is in the name of Jesus. Amen. Sa ating pong word study, Jesus is from Hebrew origin Jehovah save. Jesus means Savior of the world, tagapagligtas. According sa book of Matthew, chapter 1, verse 21, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So atin po, ang save po sa Greek word sotso, to save, to deliver, or protect. Matalinghaga, heal, gumaling, sabi nga, preserve, ingatan, maging buo. His name has power to heal. Ang kanyang pangalan ay may kapangyarihang magpagaling. Power to forgive, magpatawad. Power to save, magligtas. Power to deliver you from the devil. Kapangyarihan upang iligtas ka mula sa dyablo. Balikan po muli natin ang puso ng magandang balita, ang Book of John, chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Hindi lang yung pagbibigay ng pagpapala sa lahat ng sandali ng ating buhay, makapagtrabaho, makapag-aral, sapagkat ibinigay niya ang kanyang tanging anak, ang kanyang kayamanan. Isang Diyos na makapangyarihan, isinugo niya sa atin upang tayo ay damayan sa ating kahinaan, upang tayo ay iligtas. Ang tanong, sino ang sasampalataya kay Kristo? Sapagkat sinasabi po sa John 3:16, ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay maliligtas, sapagkat dapat nating malaman kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hanggat hindi po tayo nagbabasa at hindi naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos na isinulat ng mga ordinaryong tao na Kanyang kinasihan upang ipahayag ang kalooban ng Diyos, hindi natin malalaman sino po ang maliligtas. Ang unang Pasko ay tungkol sa pagbibigay. Pero alam niyo po, nakakalungkot na isipin,
Siya na nagbigay ng oras sa'yo, sa akin. Siya na nagbigay ng buhay, ng iyong lakas. Siya na nagbigay ng talento. Siya na nagbigay ng kayamanan sa'yo, brother and sister. Kumusta po? Sino ang nagbigay ng oras sa'yo? Sino ang nawawalan ng oras sa'yo? Sad to say, Siya na nagbigay, siya ang nawawalan. Ang punto ay ito, kahit ubusin mo pa ang pera mo sa kanila, hindi sila lubos na sasaya. Dahil hindi lang naman pera ang tunay na nagpapasaya sa tao. Amen po? Amen. Sabi nga po sa kanta, give love on Christmas Day. Give Jesus on Christmas Day. Huwag nating palampasin ang tunay na diwa ng Pasko kung bakit natin ito ipinagdiriwang. Ang iparamdam sa kanila ang tunay na love mula sa Diyos. Amen po? Merong masaya kapag dumarating ang Pasko. Sino naman ang sumasakit ang ulo? Dahil sa dami ng gastusin, mga inaanak na reregaluhan. Sino naman po ang nagtatago? Huwag na po magtaas ng kamay. Alam niyo po ang kulang, love. Natatakot harapin sila dahil akala natin wala tayong kayang ibigay. Bakit hindi mo siya itry na i-Bible study pag dinalaw ka? Ewan ko na lang kung sa susunod na taon, mamamas ko pa. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. 1 Corinto chapter 13, verse 1 to 3. Makapagsalita man ako sa mga wika ng tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. May kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Umunawa sa lahat ng hiwaga. Kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman, lahat ng pananampalataya, wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sa verse 3 po, if I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin. Ngunit wala akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Sa ilan, okay lang na hindi i-celebrate ang Pasko. Total, lilipas din naman ikayan eh. Pero sa mga hindi pinapalampas, dahil bahagi na ito ng ating buhay, ng ating kultura, total, gagastos na rin lang naman tayo, dapat sana ay gawin natin ang pagse-celebrate ng may purpose of giving. Kung nagbigay ka at naghihintay ka ng kapalit, huwag ka nang magbigay. Amen po. Ano ba ang purpose ng Diyos kung bakit may Pasko? What is the main purpose of first Christmas? Napakahalaga po ng first. Kasi kung walang first, walang second, walang third, etc. Amen po? Di po ba? For God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. John chapter 3, verse 16. Dakila ang pag-ibig ng Diyos dahil ito ay walang hanggan. Huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag sinabi pong walang hanggan, wala po itong katapusan. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang iniligtas ay walang katapusan. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Mababasa po ito sa John 10, verse 27.
kahit kayo na lang po ang magbasa. Sabi nga po, obey brings blessings. Kailanman hindi mapapahamak at hindi maaagaw sa akin. Ibig sabihin, hindi maaaring mawala ang pag-ibig ng Diyos. Dahil bakit po walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Amen po. Salamat po sa mga nag-amen. Amen. At dito naman po sa John 3 verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Sa pamamagitan ni Jesus, isinugo, hindi upang hatulan, hindi upang parusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. Huwag lang basta magbigay ng regalo, ng pera, ng pagkain. Magbigay rin ng regalo na hindi nasisira. At ano po yon? Kaligtasan kay Kristo. Amen. Iyan po ang pinakamagandang regalo na maibabahagi natin sa ating mga mahal sa buhay. Amen po. Pag pinuntahan kayo ng mga inaanak nyo, ipaliwanag kung bakit ibinigay ng Diyos si Jesus. Ipinadala ng Diyos upang iligtas ang mundo sa pamamagitan niya. Ang unang regalo ay pag-ibig, God's love. Ang Pasko ay selebrasyon ng kanyang pangako sa sangkatauhan na ibinigay ang tagapagligtas ng mundo. At ito ay natupad ng ipanganak si Jesus, ating Panginoon. Kaya rin may unang Pasko. Hindi natin alam ang eksaktong petsa, pero alam nating ipinanganak siya. Kailan? Ang sagot natin dito ay mababasa sa Galatia chapter 4, 4-5. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Verse 5 po, upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. Di po ba? Amen po. Sabi nga, but when the right time came, God sent His Son. Born a woman, subject to the law, God sent Him to buy freedom for us, who were slave to the law, so that He could adopt us as His very own children. Amen po. Ipinadala siya ng Diyos upang bilhin ang kalayaan para sa atin. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako base sa kanyang pag-ibig sa atin. Love keeps promises. Ang pag-ibig tumutupad sa mga pangako. Kung tunay ang pagmamahal, kaya nitong maghintay gaano man ito katagal. At ito ay tutuparin mo dahil ikaw ay nagmamahal at hindi nagmamadali. Kabataan, alam nyo na, sa mga nag-aaral, malinaw na po. Malinaw po ba? Mag-aral pag pinag-aaral. May time para sa love, di po ba? Walang nagsabi o nagdikta sa Diyos na ibig niya, walang nagsabi o nagdikta sa Diyos na ibigay niya ang anak niya para iligtas ang mga makasalanan. Ito ay kanyang idea o plano at itinuloy naganap sa pamamagitan ni Hesukristo. Pero, bakit naman ito gagawin ng Diyos para sa tao? Sino tayo para pansinin ng Diyos sa langit? Ikaw ba? Willing ka ba na ibigay ang isa sa iyong anak or kaisa-isang anak para pantubos sa mga kasalanan? Sino po willing? Meron po ba? Sabi ng ilan, pag sasampalin ko pa yung mga makasalanan na yan bakit yung anak ko? Balikan po natin ang puso ng Biblia, ang John 3:16. For God so loved the world. Ito po ang dahilan. We are so loved. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. At ayaw niya na ikaw, ako, tayo ay mapahamak. Amen po.
Purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. Tunay at tapat sa kanyang mga pangako. Hindi man tayo tapat, lagi tayo nagkukulang, pero ang Panginoon kahit minsan hindi nagkulang sa buhay natin. Amen po. Amen po. Dapat nating maintindihan ang kahalagahan ng katagang one and only son o bugtong na anak. Ibig sabihin nito, iisa lamang. Pag iisa lamang, wala nang kasunod. Amen po. Si Jesucristo ang tanging daan tungo sa walang hanggang kaligtasan kasama ng Diyos Ama. Kapag iisa na lang ang chance mo na maligtas, palalampasin mo pa ba ito? Wala nang susunod na chance. Kaisa-isa lang ang anak ng Diyos. Kaya pag tinanggihan mo pa ito, wala na pong susunod. Ano po ba ang alok niya para sa tao? Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ito ang sagot sa tatlong kinatatakutan ng tao. Una, kahirapan. Yan, maraming natatakot dyan. Pangalawa, karamdaman. Yan, marami rin dyan. Lalo na po dito sa ikatlo, kamatayan. Take note, hindi ibig sabihin hindi ka na makakaranas ng hirap, sakit o kamatayan, dahil tayo ay nasa lupa pa. Pero ang ano po ang ibig sabihin? Pero ang ibig sabihin nito ay, ano man ang mangyari sa mundong ito, siguradong may buhay na walang hanggan ka sa langit, kapatid. Amen po. Ang papuri po para sa Panginoon. Salamat po, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ano ba ang meron sa langit? Tingnan po natin sa Revelation, chapter 21, verse 4. Revelation, chapter 21, verse 4. He will wipe away all tears from their eyes. There will be no more death, no more grief, or crying, or pain. The old things has disappeared. Di po ba napakaganda? At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Talagang masalimuot ang buhay natin dito sa lupa. Pero huwag kang mag-alala. Uuwi rin tayo sa langit. Isang tapik naman po sa balikat para hindi mawala ng pag-asa yung katabi natin. Kapatid, kaya mo yan. O baka meron na pong gusto umuwi sa langit. Huwag muna, mag-serve muna tayo kay Lord. Sa lahat ng ating pinagdadaanan, nagbigay ang Diyos ng daan para makita natin ang langit. Sinasabi po sa John chapter 14, verse 6, Jesus said to him, I am the way, tiyak at sigurado. Siya lamang ang katotohanan, the truth and the life, ang buhay. No one comes to the Father except through me. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Meron po bang ibang daan? May alam po ba kayo? Wala nang ibang daan. Kung sa iba ka dadaan, maliligaw ka, kapatid. Amen. Amen. Wait lang po. Pagka po live first time ko po, pasensya na. Dahil ibinigay na ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, siya'y nagkatawang tao. Pwede kaya, dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, siya'y nagkatawang tao, kaya pwede na niyang bayaran ang ating mga kasalanan. Papaano? Kamatayan. Dahil wala namang Diyos na namamatay, tao lang. Tama po ba? Pero si Jesus ay hindi tao lang, kundi Diyos din. Dahil matapos ang ikatlong araw, ano ang nangyari? Nabuhay siyang muli, di gaya ng iba. Di po ba? Sabi nga, Jesus is our living proof. Katibayan, patunay, ebidensya. He is 100% God. Ang muling pagkabuhay ay mahalaga kung paano tumugon si Jesus. Inihayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita.
Sabi nga po dito sa John, mababasa po natin to sa John 20, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Pakisulat na lang po yung mga interesado sa verse na ito. Yeah. Thank you po. At dito naman po sa Acts chapter 4, verse 12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen po. Salvation is found. Kanino po? Only kay Jesus. For there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Siya lamang po. Tama po. Hindi po tayo maliligtas na relihiyon, ng grupo o samahan, o sa ibang pangalan. Sa kaninong pangalan lamang po? Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hindi natin lubos maiintindihan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin alam. Bakit po kaya? Ako natanong ko na rin yan dati sa akin eh. Dahil nakapokus tayo sa nararamdaman natin o sa kakayanan ng isang tao. Hindi na natin naaalala ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang naging daan para maranasan natin ang pag-ibig na ito. Tama po ba? Hindi ba't napakasarap na alamin natin, tuklasin natin yung pag-ibig na ginawa ng Panginoon sa atin, na kahit tayo'y makasalanan pa, inibig na po niya tayo. Hindi po ba? Pag sa tao, minsan nakagawa ng kasalanan, parang, di ko yata kayang mahalin to. Pero salamat na lamang po dahil meron na po tayong Kristo sa puso. Kahit hindi ka ibig-ibig, naiibig po natin, di po ba? Amen. Ano ba ang dati nating buhay at kalagayan nung hindi pa po tayo nakakakilala? Tingnan po natin dito sa Titus chapter 3, verse 3 to 7. At ito po ang sinasabi. For we ourselves were once foolish, disobedient, and wrong. We were slaves to passion and pleasure of all kinds. We spent our lives in malice and envy. Others hated us, and we hated them. Verse 4, but when the kindness and love of our God Savior was revealed, He saved us. It was not because of any good deeds. Hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa that we ourselves had done, but because of His own mercy, dahil sa mayamang habag ng ating Panginoon, that He saved us through the Holy Spirit who give us new birth. At ito po yung ating born-again spirit and a new life by washing us. Sa verse 6 po, for God poured out the Holy Spirit abundantly on us through Jesus Christ, our Savior. Sa verse 7, so that by His grace, we might be put right with God and come into possession of the eternal life we hope for. Hindi po ba? Wait lang po. Hindi po ba ganyan tayo dati? Nung una, tayo rin mismo mga hangal. Hindi masunurin, naliligaw, alipin ng makamundong damdamin. Lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinaupuutan ng iba at sila'y kinapuutan din natin. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo po ay iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng buhay, ng bagong buhay. Masaganang ito kung ipinagkakaloob sa Diyos sa atin, ang Espiritu Santo, sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob.
at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan natin ng buhay na walang hanggan. Ano ang pakinabang na bumaba pa si Jesus sa lupa? Ibig sabihin, naranasan niya kung paano mapagod, mainis, matukso, magutom, mauhaw, malungkot at umiyak, mapaligiran ng mga nakakainis na tao. Pero sa kabila po nito, ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin upang ipadama naman natin sa iba. Ang tawag po dito ay agape, the highest form of love. Kaya sabi nga, pinagtiyagaan tayo ng Diyos. Ganon din po ang gawin natin sa ating kapwa. At kung naranasan, kung tayo ay umiyak, kung tayo ay nahihirapan, bago tayo, ang Panginoon muna. Pero di po ba, sabi nga, nang mapagtagumpayan ng Panginoon ng sanlibutan dahil sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, kasama niya po tayo sa parada ng tagumpay. Amen po? Kaya wala na po tayong dapat alalahanin. Ang kailangan lamang po natin, kumapit po tayo sa Panginoon. Hanapin natin ang Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Ang kailangan lang natin, pukawin, gisingin yung ating isipan. Dahil lahat po tayo binigyan ng Espiritu ng Diyos. Lahat tayo hiningahan ng Diyos. Kaya huwag mo sasabihin na hindi ka mahal ng Diyos. Ang mahirap lang kasi, minsan, ang tao, matigas po minsan ng ulo. But there are 4 types of love in the Bible. In Greek, silipin po natin ng mabilis. Eros love, Philos love, Storge love, at agape love. Eros love. Eros love, it means sensual love, romantic love. This is a selfish kind of love. Ito po yung marami ang nag-aasawa dahil sa love na to, dahil ito'y base on the physical traits. Maganda, gwapo, sexy, macho. Di po ba? Madami kinikilig pag nakakita maganda. Pogi, macho. Nako, nawawala na yung isip. Napunta na agad sa puso. Hindi na ginamit sa isip. Puso na lang. Puro puso na lang. Tapos, at ang po dito, self-benefit. Pero marami ring naghihiwalay kapag hindi na sila masaya sa kanilang marriage. So, don't marry an unbeliever. Sa 2 Corinthians 6:14, chapter 6, verse 14 to 15, stop forming inappropriate relationship with unbelievers. Can right and wrong be partners? Can light have anything in common in darkness? Sa verse 15, can Christ agree with the devil? Can a believer share life with unbeliever? Pwede daw po bang magsama ang masama at ang mabuti, ang liwanag at ang dilim? Hindi po, di po ba? At ang love po na ito ang klase ng love na nauubos. Ito ba ang klase ng love na gusto mo? Nauubos. Kayo na lang po ang makakasagot niyan, saka ako din po. Number 2 po, Philos love. Social love. Friendly love. Ito ay pag-ibig sa iyong kaibigan o best friend at mga kapatiran sa church. Ito ay base sa shared interest. May care, respect, trust, and compassion for people in need. Pero ito ay hindi reliable dahil ito ay tumatabang kalaunan. Pagkat dapat, ang bawat isa ay mamuhunan ng trust sa isa't isa. Trust is earned, never lose it. Hindi po ba? Yung trust, hindi naman yan nakukuha sa isang iglap lang, sa isang oras, taon ang binibilang niyan. Kaya, minsan pagka hindi tayo pagka minsan nasira tayo, ala na, mahirap nang ibalik, sabi nga. Pero ang Diyos, kahit na minsan talagang
mangangako tayo, tapos di naman natin tutuparin. Ang Diyos hindi nauubos ang pag-ibig sa atin. Pero ang anon sa mundong ito, ang love ng mundong ito, nauubos. Tapos dito nga po sa Philos Love, tumatabang. Amen po. Dito po sa John, verse 13, dito po sa John chapter 13, verse 34, sorry po. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. 2 beses pong binanggit ito kasi ibig sabihin ay napakahalaga. Kasi sino nga ba ang dapat magmahal? Sino nga ba ang dapat mag-care? Sino nga ba ang dapat mag-respect? Ako lang ba? Si pastor? Si pastor lang po ba? Si bro? Si bro? Hayaan niyo po sa susunod, may ngipin na ako dito. Sorry. Sino po ba? Si bro? O si sister lang ba? No. Ang sabi ay, love one another. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Hindi siya. Hindi ako lang. Lahat tayo. Di po ba? Sabi. Amen. Sabi. Dahil sabi, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Hindi lang ngayong Pasko. Gawin natin ng Pasko, araw-araw. Di po ba? Amen. Para mas lalong malugod ang Panginoon sa buhay natin. Dahil ito ang gusto ng Panginoon. Ito ang nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Yung nakikita niya na tayo ay nagmamahalan. Kahit hindi tayo kaibig-ibig. Tingnan mo nga yung kapatabi mo, kaibig-ibig. Punta na po tayo sa Storge Love. Ito, nabubulol ako dito. Storge Love. Familial love. A love between parents and children, and brothers and sisters. So if you kiss, hug a family, wala pong mali siya dyan. Mas matindi ang sakit pag nawala ang taong mahal mo rito, kumpara sa Eros at Philos. Ang tawag po sa love na ito, kinakapos. Blood makes you related. Love and loyalty makes you a family. Pag wala ang love and loyalty, we can never call it a family. Tama po. Hindi lang dugo ang sukatan para matawag na pamilya. Kasi nga, mismong kapatid, kaanak, ang mananakit sa'yo ng sobra. Kaya hindi rin sapat, kapos. Sabi nga po dito sa halimbawa, honey, if you want to learn about loyalty, learn from your doggy. Kasi di po ba, pag may alaga tayo, pag nakita tayo na alaga natin na pinapakain mo, dumarating ka pa lang, hindi na magaganda tuto sa kagigewang-gewang mo. Kahit saan ka pumunta, ako po, kahit saan ako pumunta, nagtatago na ako, sunod pa ng sunod. Pero yung anak mo, ako po, dumating ka na, nakatutok pa sa sipi. Amen po. Yan ang naging sakit ng mga kabataan ngayon. Kaya pag lahat kayo sa pamilya may cellphone, wala nang mag-uusap. Laging tahimik ang bahay. Ang unang tatlong love ay nakakapagod and leads to frustration. Nakakapagod kasi kalamitan wala namang bumabalik na love. Kaya kulang ito at maghahanap ka pa rin. So we will focus on number 4. Ito po ang tinatawag na agape love. Unconditional love, sacrificial love, selfless love. Ito ang love na ipinakita ng Diyos sa tao at sa kanyang anak na si Jesus. At nais niyang gayahin natin ito. Ito ay sacrificial love. Di baling ikaw ang masaktan, sumaya lang siya. Hahayaan mo siya sa gusto niya. Kasi gusto mo, happy siya. Parang ako tuwa. Hinahayaan ka. Aray ko! Aray ka! Pag ganito ang love na meron ka, hindi ka masasaktan
siya ng kahit sino. Kasi ang tawag dito ay nagpapalaya. Ito ang love na nagpapalaya. Kaya po, di po ba, ano lang po, kung gusto niyo lumaya, pawalan niyo na po yung mga Joke lang po. Hindi, ito po ang love na nagpapalaya. Ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pinakamataas na pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos, ang agape kind of love. Amen po. From the root word, agapao. Charity. Kawang gawa. Yun, kawang gawa. Sa totoo lang po talaga pong naano ko sa pastor, sa lahat po pala ng pastor. Hindi po pala biro mag-preach dito. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko kaya, tulungan niyo po ako, Panginoon. Kaya talagang saludo po ako sa mga hinirang ng Diyos na ginagamit niya. Dahil hindi biro ang mag-aral po ng salita ng Diyos na iyan sa tao, sa ibahagi sa ating kapwa. Talagang saludo po ako sa mga hinirang ng Diyos, kaya lagi silang binibigyan ng kalakasan ng Panginoon. Kalakasang spiritual, kalakasang physical. Kasi love na love nila ang gawain ng Panginoon. Di po ba? Sabi nga dito balik po tayo sa number 1, charity, kawang gawa. Pasensya na po kayo kasi bungi ako hindi po ako matatas magsalita ng English. Ito po ang inano ko Munti ko na nga pong tawagan si Brother Aban, sabihin ko kanya na to. Hindi, mansaya po ng simbang gabi natin, sa biyaya ng Panginoon. Charity, kawang gawa. Goodwill, benevolence, serving a charitable rather than a profit-making purpose. Ito po yung tinatawag na as in close na close kayong magkapatid, kapamilya. Kaya handa mong ibigay ang buhay mo sa kanya. Kaya mo bang ialay ang buhay mo sa katabi mo? Ito nga po, ito ang sinasabi sa John chapter 15 verse 13. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Diba ba? Dito po sa 2, yung highest form of love. Yung pinakamataas na anyo ng pag-ibig. Divine love, banal na pag-ibig. Heavenly, God-like love. At dito po sa pangatlo, love in action. Kaya di ba sabi nga, action speak louder than words. Not just in words. Hindi sa salita lang. Sabi nga, mga anak, huwag tayo magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Yun po ang sabi sa unang John chapter 3 verse 18. At dito po sa number 4, huwag po kayo mainip, malapit na po ako matapos. Unconditional love with no expectation of love in return. Ito po yung pag-ibig na hindi nanghihingi ng kapalit. Yan yung pag-ibig na hindi nagsasabi na mahal kita kung gagawin mo ito. Hindi kita mahal pag ganyan ka. Ito yung pag-ibig na sinasabi, no ifs, no buts. Amen po. At dito po sa number 5, sacrificial love. Selfless love. Whether it is the laying aside of feelings or even a life to show that love. Isinasantabi ang nararamdaman mo para sumaya lang siya. Kahit masakit, masaya ka para sa kanya. At kahit pa nga kamatayan ng kapalit, gagawin mo kasi mahal mo ng sobra. Di ba ba? Sabi nga po dito sa the greatest love na yung kung kilala mo ba siya o close kayo, handa ka bang mamatay? Handa ka bang mamatay para sa kapatid mo? Para sa Diyos? Sigurado po. Baka konting ulan, konting hirap, konting problema,
baka mawala ka na sa church. Sabi, puro lang pala salita. Po ba? Kaya sabi nga dito sa 1 John 3:18, my children, our love should not be just words and talk. It must be true love, which shows itself in action. Yung true love po na tinatawag dito, yung agapao. To summarize this four love, eros, sensual love, take and take. Yun naman pong pilos, social love, give and take. Motivated by expectation of others. At love me because I love you. Sabi nga, love me because I love you. Paano kung hindi mo na siya mahal? Dahil hindi ka na rin niya mahal. Di po ba? At dito naman po sa Star J, familial love. Give and take. Same with pillows. Give and take, motivated by expectation from their family. Family comes first. At pumunta na po tayo sa ikaapat, ang agape, unconditional love. Give and give. Kaya niyo po ba yan? Yung give lang kayo ng give. Walang hinihintay ng kapalit. Motivated by God and needs of others. Willing to make sacrifice for others. Willing kang masaktan kasi ang inspirasyon mo ay ang Diyos. Amen po. Kasi nga hindi ka naman kaibig-ibig pero inibig ka niya. So, to the same with others, hindi ito yung tipong manhid, kundi mas malaki ang love mo kaysa sa sakit na meron ka. That is why a relationship with God is the best relationship you can have. Di po ba? The best relationship you can have. Kaya salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil inibig mo kami. Inibig mo kami sa kabila ng aming karumihan, sa kabila ng aming mga kasalanan. Panginoon, maraming salamat dahil nandiyan ka. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon. Nakakatayo tayo, hindi dahil sa kaya natin, huwag tayong manangan sa sarili natin. Sa totoo lang, nakakatayo po tayo dahil sa mayamang biyaya. Dahil sa mayamang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa akin, at sa bawat isang narito. Wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nilalang niya. Wala kang sasabihin na, ako kasi kaya ganyan, magaling ako Kahit ang mga hari, ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan at kaalaman. Amen po. Ang agape love ay ipinaliwanag sa unang Korinto, chapter 13, verse 3 hanggang to 8a. If I give all I possess to the poor, and surrender my body to the flames, but have not love, yung agape love, I gain nothing. Ito po yung sabi nga, ito yung kahit na ano yung gawin natin, kung walang pag-ibig, ano din po yun, baliwala. I gain nothing. Tapos dito po sa nasa na ba ako? Sorry. Sa number 4, sa verse 4, love, agape, is patient. Di po ba? Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Ang pag-ibig daw po ay matyaga. May maganda ang kalooban. Hindi maiinggitin. Hindi mayabang. At hindi mapagmataas. Minsan kasi, yan ang nangyayari sa atin At saka isa pa, yung pride. Alisin na nga natin yung fried chicken. Minsan yan ang nangyayari pagka Kaya minsan nagkakaroon ng na matagal, ganyan. Pero ito yung dati nating katayuan nung hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon. At sa verse 5 po, it is not rude, bastos, yun po yung tinatawag na bastos. It is not self-seeking o yung sakim. It is not easily angered. Hindi po magagalitin. It keeps no record of wrong. Ano po sasabihin niyo? Nakakadalaw ka na, ha? Nakakadalaw ka na, ha?
Isa na lang, bibinggo ka na. Sabi nga po sa isang quote, sana ang love para na lang exam. Kahit gaano kadami ang mali, yung tama pa rin ang binibilang. Tinutukoy po dito yung pag-ibig ng Diyos, yung agape kind of love. Yung agape, ang highest form of love. Dito po sa verse 8 to 8, love does not delight in evil but rejoice with the truth. Sumusunod sa nais ng Diyos. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres, matyaga. Pag pumatyaga, mahal mo kahit hindi ka mahal. Ayan. Amen. Di po ba? Ano ba? Pagka meron tayong pag-ibig na ganyan, ay, napakasarap mabuhay. At sa verse 8 po, love. Ito yung love, yung agape, never fails. Hindi namamatay. Hindi humihinto. Di titigil. Kapag ikaw ay nagmahal at hindi ito ang iyong nararamdaman, hindi ito pag-ibig na galing sa Diyos o agape. Ibig sabihin, sarili mo lang ang mahal mo. O kaya ako din, sarili ko lang ang mahal ko. Ay, matatapos na po tayo. Malapit na po. Ay, sorry po. Wait lang. Dito po sa John chapter 13, verse 13-35. Your love, agapao, for one another will prove to the world that you are my disciples. Sabi nga po dito, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Hindi po ba? Amen po. Agape love is how God loves each and every one of us. And it is how He wants us to love one another. Kung paano tayo inibig ng Diyos, yung bawat isa sa atin kung paano inibig ng Diyos. Gusto din niya na mahalin natin ang isa't isa gaya ng pag-ibig ng Diyos. Tama po ba? Hinayaan ng Diyos na mamatay ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Selfless love po yun. Hindi ito naging madali, pero tiniis niya. Alin po? Ang sobrang hirap at sakit. Saan po? Nang ipako ang ating Panginoon sa krus. Ano kamahal ng Panginoon? Napako siya sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Kaya hindi kayang sukatin kung gaano kalawak, kung gaano kalaki, walang limitasyon. Walang limitasyon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo ang nagkasala, pero siya pa rin ang umaabot sa atin. Tayo ang nagkasala, pero siya ang nahirapan. Tayo ang may kasalanan, pero tayo ang nakinabang. Nang mapagtagumpayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nang mapagtagumpayan niya yung hirap, tayo masugatan lang, sasabihin natin, aray. Pag may problema, ay Lord, teka muna, saka na ako mag-church. Laki ng problema ko eh. Kung iisipin nyo, mas malaki ang Panginoon kesa anumang problema na pinagdadaanan natin. Sabi nga po, greater is Jesus na meron sa atin. Di po ba? Amen? Amen. Kaya sabi nga, tingnan nyo yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, sana po, hindi lang basta kabisado natin yung John 3:16. Kasi kung titignan nyo, ito ang puso ng magandang balita. Ang John 3:16. Dito, ito yung puso ng ating Panginoon na nais niya na alalahanin natin. Nais na dahil sa krus ng Kalbaryo, yung pag-ibig niya na ibinibigay sa atin ang magpapatatag sa ating buhay. Amen po. At alam ko naman sa tulong ng Banal na Espiritu, patitibayin niya yung habang tayo ay lumalakad sa mundong ito. Sabi nga, sa mundong ito bilang Kristiyano, sa mundong magulo, sa mundo na puno ng kasamaan at kasalanan, loobin nawa ng Panginoon ngayong gabi na magliwanag tayo na hindi lang basta nating kabisado ang Book of John,
chapter 3, verse 16, kundi alalahanin natin yung bawat salita, yung bawat katagang nakapaloob sa talata ng John 3:16. Kahit nga po bata, kabisado yun di po ba? Kaya lang, kailangan alamin natin dahil ito ang pinakadiwa ng Pasko. Di po ba? Ito, siya ang unang nagbigay, siya ang unang nagmahal, siya ang unang nagpatawad. Pero tayo, ay sabi ko nga, wala po akong masabi. Kahit ako dati, napakasobra akong makasalanan. Hindi ako karapat-dapat. Pero ngayon, nasa harapan niyo ako, nakakatayo ako dahil sa biyaya ng Diyos. Napakalaki po ng kasalanan ko din sa Panginoon. Malaki rin ang kasalanan ko sa Panginoon. Pero alam niyo po, pagka meron ka pala ng pag-ibig ng Diyos, totoo po, kahit ka nasasaktan. Pero pag meron kang pag-ibig na naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo makukuhang magalit sa kapwa mo. Hindi mo rin makukuhang magtanim ng galit. Opo, di po ba? Kaya sabi nga, lagi nating alalahanin yung John 3:16. Sabi nga dito, ibinigay at ipinadama ni Lord ang tunay na love sa atin. Now the question is, mahal mo rin ba ang Diyos? Amen. Salamat po sa lahat ng sumagot. At dito nga po sa John chapter 14, verse 15, last verse na po ito, mga kapatid. Are you happy? Sabi, itong bungi na ito, ba pinagkagagawa? Sabi ganyan. Ano po ang sabi dito? Sabi dito sa John, chapter 14, verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. If you love me, if you obey me, if you love me, you will obey my commandments. Love means to obey. Kung mahal mo ang isang tao, ang isang leader, ang parents mo, susundin mo sila, di po ba? Same happens with God. Kung mahal mo siya, susundin mo ba ang Diyos? Amen po, amen po. Ang Diyos po kumakatok sa ating mga puso. Sintigas man yan ng bato, sintigas man yan ng, kahit anong matigas. Kayang palambutin ng Diyos yan. Maniwala po kayo sa akin. Kaya sasabihin nyo, yung mga pamilya, wag po kayo magsasawa mag-pray. Madadala din po natin sila dito lahat. Lahat tayo magsasama-sama dito. At ito po yung pag nakita ng Panginoon na ang bawat pamilya, lahat tayo nagkakaisa, nagmamahalan, at higit sa lahat, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Lagi pong malulugod ang Panginoon sa atin. Napakasarap po na napapalugod natin ng Panginoon. Napakasarap na yung Panginoon ang ninanais mo na bigyan ng parangal. Ako sabi ko nga, kahit yung mga tao nagkakasala ako, nagkukulang ako, lalo na sa mga pangako na laging napapako. Pero nagagawa ko yon dahil mahal ko rin ang aking mga anak. Gaano pa po kaya ang ating Panginoon na nasa langit, yung ating Ama na nasa langit? Hindi ba? Kung tayong mga magulang na nandito, nahihirapan kapag yung mga anak natin may kailangan. Dumarating yung point na hindi naman lagi tayo sagana. Dumarating yung point na parang kinakapos. Pero di po ba ginagawa natin ang lahat para mapasaya natin ang ating mga anak? Kaya ganun din po ang gawin natin sa Panginoon. Ngayong gabi na na-discover natin na nakita natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. And God wants you to discover this kind of love. Tayo po lahat ay tumayo. Yung agape, yung discover kay Jesus, di po ba? Para maipadama natin sa iba. At ito'y magsisimula kung ikaw ay magiging anak ng Diyos. Nais mo bang maging anak ng Diyos? Let us pray po. A prayer of salvation. Sabayan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapadama mo ng iyong wagas na pag-ibig. Sa akin, maraming salamat po
sa pagpapatawad mo sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako ay malaya na sa tali ng kahirapan, sakit at karamdaman at kamatayan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Ikaw ay namatay para sa akin. Ay muling nabuhay para tubusin ako sa aking kasalanan. Amen. Ay, maraming salamat po sa buhay na walang hanggan, sa pag-asa at sa pagmamahal. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan, sa pag-asa at pagmamahal na binigay mo sa akin. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Panginoon, salamat po sa buhay ng kapatid na tumanggap at sumabay sa panalangin na ito. Dalhin niyo po siya sa isang church na mag-aalaga sa kanya para siya ay lumago. At sa panalangin na ito, dalhin niyo po siya para siya ay lumago at makapaglingkod din sa inyo balang araw. Aming inaangkin na siya ay super blessed na at happier than happy. Pag ikaw na ang Panginoon niya, sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin po ang Panginoon natin. All glory to God alone. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa akin sa gabing ito. Thank you, Lord. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Diyos na buhay.